Pagkatapos, marahang lumingon si Zhu Fan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng imperial na bulwagan, sa tinig na mabigat at puno ng pasya. Sinabi niya sa emperador na oras na upang siya'y umalis, upang ipagpatuloy ang misyon na iniatang sa kanya ng kapalaran. Nang marinig ito ng emperador, kumulog ang kanyang tinig na may halong pag-aalala, bakit hindi na lamang siya manatili sa loob ng imperyo? Pinatay na ni Zhu Fan ang leader ng sektang tagapag-alaga ng hayop, winasak ang buong puwersa nito, at sa kanyang palagay, magiging mapanganib ang paglalakbay sa buong kanlurang lupain. Ngunit sa puso ni Zhu Fan, malinaw ang katotohanan, ang isang patay na tao ay wala ng mga tanikala sa mundong ito. Isa pa, matapos niyang makausap ang lahat ng dapat kausapin, iiwan niya ang kanlurang lupain ng tuluyan, sapagkat ang misyon ng ninunong dragon ay hindi lamang para sa isang araw, kundi para sa maraming taon ng walang humpay na pakikibaka. Nagulat si Lianer, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagtataka. Hindi niya inaasahan na lilisanin ni Zhu Fan ang lupain ng kanluran, kaya't nagtanong siya, saan tatanggo ang mandirigmang ito? Sa sagot ni Zhu Fan, sumiklab ang himpapawid, lumipad siya, at sa tinig na parang hangin ng kalayaan, sinabi niyang napakalawak ng mundo, at siya'y maglalakbay ng walang tiyak na destinasyon. Ito na ang huling pagkakataon na makikita nila siya, at dapat nilang panatilihin ang kanyang pangalan bilang alamat sa buong kanlurang lupain. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, sumigaw ang prinsipe, puno ng paghanga at pag-asa. Maaari bang tandaan ni Zhu Fan ang kanyang pangalan, sapagkat para sa kanya, isang karangalan ang maging kaibigan ng mandirigmang ito. Alam niyang si Zhu Fan ay magiging haligi ng kanilang panahon, isang martial artist na walang kapantay, kaya't ipinahayag niya ang kanyang pangalan, Zhu-er, magkapareho ang kanilang palayaw, at sa simpleng koneksyong yun, nabuo ang isang tali ng pagkakaibigan. Bago tuluyang lumisan, puno ng pag-asa si Zhu Fan na muling makita ang prinsipe, ngunit nang ipahayag ng prinsipe na ang kanyang pangalan ay may kasunod pa, hindi na ito narinig ng mandirigma, sapagkat ang kanyang landas ay masyadong mahaba, at ang oras ay hindi na naghihintay. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa paglayo mula sa imperial na mansion, iniwan ang prinsipe at ang kanyang mga kasama sa piling ng emperador. At sa puso ng emperador, nagningning ang pasya, hindi nila dapat sayangin ang tulong na ibinigay ni Zhu Fan, oras na upang bumalik si Marshall sa kanyang tungkulin, upang linisin ang imperyo ng Quanrong mula sa mga anino ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Sa tinig na mabigat, inutusan ng emperador si Marshall, tawagin ang lahat ng tao, ang lahat ng sundalo ng imperyo, patayin ang mga especially iya, ang mga tauhan, ang mga konektado sa sektang yun, walang dapat makaligtas. Kahit ang mga alagad at matatanda ng sektang iyon ay nawala na, may mga anino pa ring nagtatago sa hangganan ng Chanyu, kaya't ang kanilang pag-atake ay dapat maging lihim, upang hindi mapansin ng Double Dragon Manor ang kanilang plano. Nag-aalab ang dibdib ni Marshall Tuba, sapagkat sa kanyang isipan ay bumabalik-balik ang tanong, ilang buhay ang mawawala kung isa sa katuparan nila ang madugong plano? Sa tinig na mabigat, sinabi niya sa emperador na napakaraming tao ang mawawala, at magiging mahirap itago ang lahat ng ito sa mata ng sambayanan. Ngunit ang emperador, sa kanyang trono na tila nililok mula sa apoy ng kapangyarihan, ay sumang-ayon. Wala siyang ideya kung anong dahilan ang gagamitin ni Marshall, ngunit malinaw ang kanyang utos, patayin ang lahat ng kaaway, upang wala nang makalaban sa Quanrong. Sa kanyang puso, nagningges ang galit, sapagkat minsan siyang napahiya sa kamay ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Ngayon, oras na upang tapusin ang lahat ng ito. Upang ibalik ang kapayapaan sa imperyo, hindi niya papayagan na muling agawin ng Quanrong ang kanilang dangal. Ang tatlong bata, nakikinig sa gilid, ay humanga sa biglang pagbabago ng tinig ng emperador. Sa harap ng sektang tagapag-alaga ng hayop, siya'y mabait, at kanina pa kay Zhu Fan, siya'y tila maamo. Ngunit ngayon, ibang-iba, ang kanyang tinig ay parang kulog, ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Si Liu Feng, seryoso at naguguluhan, ay umamin na ngayon lamang niya nakita ang emperador na ganito. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang otoridad, naging marahas ang kanyang mga kilos, hindi na siya natatakot, nais niyang tapusin ang natitirang puwersa ng sektang iyon at lahat ng nagtatago sa imperyo. Samantala, sa kabilang dako, naroon ang katauhan ni Zhu Fan. Ang kanyang paninindigan, mula simula hanggang sa pintuan ng kamatayan, ay hindi nagbago. Para sa kanya, ito ang tunay na katangian ng isang martial artist, ang lumakad sa landas ng martial arts nang hindi natitinag, kahit malayo na siya sa palasyo, narinig pa rin niya ang pagbabago sa tinig ng emperador,
Tama si Elder Yuan, ang tunay na kulay ng tao ay lumalabas kapag nasa kanila na ang lahat. Inakala niyang mahina ang emperador, ngunit sa isang pirasong impormasyon, tila naging demonyo ang kanyang anyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Dao Heart, upang ang isang martial artist ay hindi lamunin ng Demon Heart, ngunit hindi nagulat si Zhu Fan, sapagkat alam niyang ito ang tunay na mundo. Ang mga maharlika ay nilikha upang maglingkod sa mga tao, ang mga maharlikang pamilya upang maglingkod sa maharlika, ngunit sila'y naging papel ng mga sekta at eksperto. Ang mga eksperto na namatay sa kalangitan ay hawak pa rin ng mga batas ng langit at lupa. Kaya't upang hindi mahulog sa kamay ng langit at lupa, ang isang martial artist ay kailangang magpatuloy sa pag-usad, magpatuloy sa pagiging mas malakas, hanggang sa maabot ang lakas na makakataas sa ibabaw ng langit at lupa. Isang hakbang na lamang ang dapat marating ni Zhu Fan, ang Sovereign Stage, ngunit alam niyang may hangganan pa rin ito, kahit ito ang mithiin ng lahat, kaya't patuloy siyang nagsasanay, patuloy na lumalaban, upang lampasan ang mithiin ng Sovereign. Sa hinaharap, ito ang magiging distansya sa pagitan nila, ngunit bago niya marating ang Rurok, kailangan muna niyang bumalik sa sagradong lupain, sapagkat doon nakatago ang susi ng kanyang kapalaran. Makalipas ang 3 buwan, patuloy na umuugong ang tunggalian sa pagitan ng imperyo ng Quanrong at ng Chanyu, ngunit sa mga panahong yun, hindi tumigil ang emperador sa paglilinis ng mga natitirang anino ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Sa loob ng punong himpilan, nagtipon ng mga sundalo, tinatalakay kung ano pa ang dapat nilang gawin upang mabago ang takbo ng digmaan. Halos kalahating taon na ang lumipas mula nang magsimula ang tunggalian, ngunit tila walang pagunlad. Maraming sundalo at general ang nawala, at ang kanilang mga puso ay nababalot ng panghihina. Ang matanda ng Jade Sleep ay ipinadala upang humingi ng tulong mula sa kanilang sekta. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring tugon, ang iba pang matatanda ay hindi rin nagpakita. Kaya't ang kanilang landas ay nababalot ng kawalan ng katiyakan. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, tiyak na hindi nila kayang manalo. Noon, isa sa mga matatanda ay sapat na malakas upang bigyan sila ng kalamangan laban sa Chanyu. Ang pinakamalakas na sundalo ng Chanyu ay mga Radiant Stage Experts lamang, kaya't madali para sa Quanrong na makalamang kapag tumutulong ang matanda ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng 8 buwan, lumakas ng husto ang Chanyu, mayroon na silang mga Ethereal Stage Experts na nangunguna sa labanan. Ang kaaway ay naging halimaw na hindi basta-basta matatalo. Ngayon, hindi na ito simpleng labanan ng mga sundalo. Ito'y naging digmaan ng mga matatanda at eksperto ng Chanyu laban sa mga natitirang puwersa ng sektang tagapag-alaga ng hayop, para bang 2 sekta ang naglalaban, at hindi na 2 imperyo. Bulong ng isa sa mga matatanda, tinanong niya ang iba kung sigurado ba silang wala ang matanda ng Heaven Trailing Sect upang tulungan ang Chanyu, sapagkat mahirap tanggapin na ang mismong Chanyu ang nakakalaban ng kanilang mga Ethereal Stage Experts. Sa kabilang panig, isang matanda mula sa Lua Alliance ang naging haligi ng Chanyu. Ang kanyang lakas ay halos katumbas ng isang tunay na sekta, kaya't hindi nakapagtataka na sa hinaharap, ang Lua Alliance ay magiging ika-10 sekta ng Double Dragon Manor sa kanlurang lupain. Tumigil ang pag-uusap ng mga matatanda nang dumating ang kanilang panauhin. Dala ang isang Jade Sleep mula sa imperial na palasyo. Agad nilang hiniling na basahin ito. Sa una, natuwa ang matanda. Akala niya ay dumating na ang kanilang inaasahang backup, ngunit nang mabasa niya ang nilalaman, naglaho ang kanyang ngiti, pinalitan ng matinding pagkabigla. Marami ang namatay sa imperial na palasyo, at ang ating sektang tagapag-alaga ng hayop ay nawasak na. Bulong ng matanda, halos sumabog ang kanyang dugo sa galit at panghihinayang. Ang kanilang leader, ang mga matatanda, lahat ay wala na, hindi na sila makakabalik, sapagkat wala na ang kanilang sekta. Nagulat ang lahat ng matatanda, hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Ang kanilang sekta, na inaakala nilang matibay at hindi matitinag, ay gumuho. Ang ilan ay nag-isip na ang Demon Scheming Sect ang may kagagawan. Naalala nila ang alok ng 1,000 sagradong bato upang salakayin ang Chanyu. Pumayag sila, nagpadala ng maraming matatanda. Ngunit sa huli, yun pala ay patibong. Habang ang kanilang puwersa ay nahahati, sinalakay sila ng Demon Scheming Sect, ng imperyo ng Quanrong, at maging ng kanilang sariling Beast Scheming Sect. At sa gabing yun, bumagsak ang isang sekta na minsang itinuring na haligi ng kapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at galit, sapagkat hindi nila alam kung sino pa ang tunay na kaaway sa mundong nilalamon ng pagtataksil at digmaan.
Ang ibang matatanda ay sumali sa usapan, sapagkat ito lamang ang natitirang punto sa lahat ng ginawa ng Demon Scheming Sect. Ngayon, ang kanilang isip ay nakatuon sa isang bagay, salakayin ang Demon Scheming Sect upang maipaliwanag kung bakit nawasak ang kanilang sekta. Ngunit isang matanda ang mariing sumang-ayon na hindi nila dapat gawin ito, sapagkat wala na ang kanilang sekta, at malinaw na masyadong malakas ang Demon Scheming Sect. Kung sila'y aatake, tiyak na mawawalan sila ng buhay. Tinanong siya ng kanyang kasama, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa mabigat na tinig, sumagot ang matanda, kailangan nilang pumunta sa Double Dragon Manor at iparating doon ang kanilang hiling, parusahan ang Demon Scheming Sect. Ito lamang ang daan upang matulungan ang Exalted Dragon na makamit ang katarungan. Nang marinig ito ng kanyang mga tao, sumang-ayon sila, sapagkat alam nilang hindi nila kayang labanan ang kapangyarihan ng Demon Scheming Sect. Samantala, sa kabilang dako, agad na nakatanggap ng balita ang grupo ni Yunhai, ang lakas ng Quanrong ay biglang umalis sa labanan. Sa mga oras na iyon, wala nang natira sa kanyang mga tauhan, kaya tila tapos na ang digmaan. Naguluhan si Yunhai, sapagkat hindi niya alam kung bakit tumakas ang mga kaaway sa gitna ng labanan. Nagulat din si Sir Ling, sapagkat kahapon lamang ay gumamit ng malalakas na spirit beasts ang mga kaaway. Kahit na hinarang nila ang mga ito, kinailangan nilang bumuo ng malaking porma sayon upang pigilan ang halimaw. Sa sandaling yun, malinaw na hawak ng mga kaaway ang kalamangan, kaya tila may nangyari na hindi nila alam, isang lihim na dahilan kung bakit iniwan sila ng mga kaaway sa gitna ng digmaan. Sinabi ni Yunhai na marahil nalaman ng mga kaaway na wala na silang pag-asang manalo, kaya sila umatras, ngunit hindi kumbinsido si Sir Ling, kaya't inutusan niya ang kanilang mga especially iya na siyasatin ng imperyo ng Quanrong, upang tuklasin kung ano ang nangyayari sa mga nakaraang araw, sapagkat sa digmaang ito, walang katiyakan, at ang bawat lihim ay maaaring maging apoy na muling sisiklab sa kanilang landas.